Sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa, nabawasan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority batay sa preliminary results ng January 2022. Magtrabaho ka na. Magtrabaho ka na. Trabaho ka na. Para sa mga anak mo. Wala ka pang pambayad ng utang. Magtrabaho ka na. Magtrabaho ka na. Magtrabaho ka na! Oh, buti naman gising ka na. Tingnan mo yung anak mo, may sakit na. Maghanap pa kaya ng trabaho? Ilang beses ko na sinubukan, mahal, pero di pa rin ako matanggap-tanggap. Pero hayaan mo, susubukan ko ulit. Mahal, hanap na naman ng trabaho. Aba, dapat lang. Tingnan mo yung anak natin, may sakit na. Alis na muna. Sige, mag-ingat ka. Aling Nena. Oh, ano naman? Umutang ka na naman. Tingnan mo yung bistahan ng asawa mo, mga utang niyo asawa mo. Ha? Pero, Aling Nena, wala po kasi ikaw na wala akong pakialam. Pinigilan mo kahit ang utang, bakit kita papautangin? Sige na po, Aling Nena. Naghahanap naman po ng trabaho yung asawa ko. Ilang araw na bang naghahanap ng trabaho yung asawa mo? Hindi pa rin matanggap-tanggap. Kung sana, inunan niyo yung pag-aaral niyo, di sana may magandang trabaho na kayo. Aling Nena, maawa na kayo. May sakit ang anak ko at naghahanap pa ng trabaho ang aking asawa. Nais ko lamang umutang ng bigas at sardinas. Ay ko, tigil-tigilan mo ako. O ito, baka sabihin mo wala akong konsensya at hindi ko kinukonsidera yung kalagayan nyo sa buhay. May moral din ako. Ay, mas ka na nga. Sige po, salamat po, Aling Nena. Marie? 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 Bakit po? Ang tanong ko lang sana kung kailan kayo magbabayad ng renta sa bahay. Ay, pasensya na po kayo. Wala pa pong trabaho ang asawa ko. Pero sa sunod na araw po, promise ko po sa inyo, magbibigay po kami ng renta ko namin. O sige, pagbibigyan kita ngayong araw, pero sa susunod dapat meron na kayong bayad. Kailangan ko din yung pera. Alam mo naman, pinapaikot ko lang yun. Opo. Sige. Pasensya na po talaga. Sige, alis na ako. Sige po. Ingat po kayo.
Magandang umaga po. Kukunin ko na po ang inyong mga requirements. Sige po, pahintay na lang po pag tinawag na po ang inyong pangalan. Sige po, salamat po. Thank you po. Ito na ba yung mga nag-a-apply? Yes, madam. Tawagin mo nga tong si Grace. Sige po. Sino po si Grace at si Marilyn? Pinapapasok na ako kayo. Tawagin mo na rin nga itong si Francisco. At sabay ko na silang interviewin. Francisco, pasok ka na din po. Maraming salamat po. Sa inyong tatlong nag-apply ngayon, kayo lang dalawang hindi nakatungtong sa kolehiyo. Doon pa lang din yun agad na-meet yung requirements namin. So, ito ba ang unang beses na mag-a-apply kayo sa ganitong klaseng kumpanya? Opo. Maaari bang intayin nyo na lang ulit yung tawag namin? Sige po. Thank you po. Sa inyong tatlong nagpasa dito, ikaw lang ang nakapagtapos ng college. So, pwede kang matanggap bilang assistant manager. Pwedeng pakiintay na lang ng tawag. Tapos, balik ka dito. Sige po, salamat po. Ano po itay? Bukasan si Bunso. Yan sa loob po, ito tulog. Mahal mo kakain natin. Ito, yung bigay ni Aling Lena. Hindi niya kasi ako pinautang. O ano, may nahanap ka na bang trabaho? Pasensya ko na mahal. Sadyang malas na ako ngayon. Ang hinanap kasi nila ngayon ay nakatapos ng kolehiyo. Kung sana hindi mo ako pinilit na sumama sa'yo, edi sana nag-aral tayo at nakakuha tayo ng magandang trabaho. Tay, tama na po. Nay, titigil na lang po ako sa pag-aaral. Tutulong na lang po ako sa inyong maghanap ng trabaho. Ako din po, Nay, titigil na lang din po. Hindi, mag-aaral kayo. Gusto nyo bang matulad sa amin? Tingnan mo yung tatay mo, walang makuha trabaho kasi hindi nga nakapagtapos. Magandang umaga po. Ano pong kailangan nila? Mag-apply ko sana ng trabaho. Pasensya na pero wala kayong bakante. Sige po, salamat.
Oh, Francis, kahit na nga pala yung sweldo. Maraming salamat po. Hoy, lalaki, gumising ka na dyan. Tanghali na. Maghahanap ka pa ng trabaho.